ano na nga bang sunod natin ngayon, Ate Jean? Ngayon naman po, meron ulit magsaspeak sa atin. And it is for our second session with the topic, Christ in Me in My Workplace. So, ipakilala mo na ang ating guest speaker for today. So muli, sa ating second session with the topic, Christ in Me in my Workplace, let us welcome Pastor Joel. Pwede po ba natin siya pakapang? Maraming salamat. Good morning. Good morning! Namiss ko kayo ha. Namiss ko kayo. Sino yung last time na nandun nung pumunta ako sa church ninyo? Sino eh? Konti lang. Very good, no? So, pwede mo ulitin yung mga jokes, di ba? Yes. Sino yung nakarinig? Ulitin. So, I'm Pastor Joel. And for all you know, I'm working in Monde Nissin. Ako po ay nagtatrabaho ngayon sa kumpanya na gumagawa ng pinakamasasarap na noodles at biscuit na kinakain ninyo. Sino ako kumakain ng eggnog dito? Eggnog? Nasa kami kumakain ng eggnog? Okay. Kumakain ng bingo. Yan. Hindi po cream o ha? Bingo. Sino ako kumakain ng pasikanton? Ayun! Very good. Nakinig. Tapos there is always this someone who will say, Pastor, kumakain po ako ng noodles niyo. Talaga? Opo, lagi po. Yung Nissin. Sabi ko, hindi ko sa amin yan. Nakalagay lang kasi Nissin. Okay? Ang amin po ay Monde Nissin. Lahat hindi po ang aming produkto. Kaya akala ko sa inyo yun. Okay. So, nag-start po ako sa Monde Nissin 1998. I started to work as an production operator. Ayan. That was way back 1998. Fresh graduate from Bacolod City, City of Smile. Kaya lagi nakangiti. Pagka kami ay hindi nakangiti, sobrang laki na po problema namin yun. At kapag mayroon namang nagsasabi na, I'm from Bacolod also, Pastor. Pero hindi naman lagi nakangiti, ampun lang po yun. Hindi nakangiti. No? Kiniklaim lang mga Bacolod, pero hindi ko talaga Bacolod yun. Ampun lang po yun. Yan, ako talaga ay originally from Bacolod kasi lagi kami nakangiti. Kung alam nyo yung pinakasikat naming event sa Bacolod, yung Baskara Festival. Yan. Kasi nagkaroon ng tagutong ang Bacolod. Nagkaroon ng tagutong. Isa sa mga strategy ng mayor. Kahit gutom tayo, dapat nakangiti tayo. So gumawa ng maskara na nakangiti. Kaya kahit gutom ang nasa loob, nakangiti, ano? Okay? So para daw malabanan natin ang negative vibes, dapat lagi nakangiti ang mga negrenses. Kaya sabi nila, kahit may problema, dapat lagi nakangiti. I-open ko lang para medyo dire-diretso tayo. Pastora, ilang minutes po ako, Pastora? Sige lang po. Sinisigurado ko lang kasi alam niyo naman ako, magandal po akong tao. So, baka abutin tayo ng hapon. Pero ready po ako for a hand signal. Pag nakita ko po yung hand signal, bigyan na lang po ako ng 10 minutes, mararap up ko na po yung message. Yan. So, kailangan ko yung tulong ng mga kapatid. Lalo pag ginaganahan. No? Pag ginaganahan talaga, lalo pa yung mga nandito. Yan, okay na. Yun. Okay. Nakita ko na yung title. Yun. What is your story? Yun ang pag-usapan namin ngayon, ha? What is your story? Your journey with God is your personal story. Amen. Kanina narinig ko yung music natin, yung song. Ang ganda. Tapos tatanong sabi ko, kakanin ko yung mga campers. Ready na ba kayo? Sabi dun sa kanta. Di ba? There's no going back. Yes. And you can't go back. Because you are already owned by God. Amen? Ang sabi ng lyrics doon, I can't go back. I can't go back. Anong unang line? No, I never look back. I never go back. No, I never look back. No, I never look back. I can't go back. Was I yours? Amen? Naku, delikado.
hindi na kayo makakabalik sa dati ninyong pagkatao. So mag-isip-isip na kayo ngayon, bibigyan ko kayo ng mga 3 segundo. Hindi mo na makatayo, Pastor. Kasi there's no going back. Really, when you start to attend youth camp, when you start to listen to the Word of God, whether you like it or not, something will happen. Because really, God will speak to you. And kahit ayaw nyo, there will be changes in you na magbabago. Hindi 100% yan, pero parang ano yan, parang cancer yan. Unti-unting kakainin ang mga negative cell na buhay nyo. It will ultimately turn into something totally new. Kaya, no going back. You can't go back. Hindi na kayo pwedeng bumalik sa dati. Kaya again, kung may time pa kayo, kung gusto nyo ba magbago na pag-iisip nyo, I'll be giving you 3 seconds. 1, 2, 3, tapos na po ang binigay ko na moment. So wala na po kayong chance para magbago pa. Amen? Sige po. Sino umiinom dito sa mga milk tea shops? Yan! Sige. Taas kayo ng kamay pag ito yung paborito niyo, ha? Sige. Ready? Okay. Taas kayo ng kamay pag ito paborito niyo, ha? Cafe latte. One. Cafe latte. Okay, okay. Konti lang. Cappuccino. Basta kape, Pastor. Grabe, ano ba tayo? Latte ba kayo o cappuccino? Pastor, kung ano available. Asa ka ba yan? Dito. Cafe Bisto. Siyempre, pag hindi mo alam yan, ibig sabihin hindi yan i-order yan. Ganun lang naman yun. Ano yan? Hindi mo i-order yan, kaya hindi mo alam eh. Starbucks. Cafe Mocha. Yan. Doppio Espresso Macchiato. Ang haba. Malamang po, kung hindi na nag-order din, kasi pag yan ka. Anong order mo? Baka ito. Ang haba eh. So, hindi na yung orderin yan, no? Okay. Caramel Macchiato. Baka ito. Ano kaya inom mo na ito mga Ovaltine? Milo. Pastor, hindi naman kainuhan dyan. Meron po ba? Pumpkin Spice Latte. Masasyal. No? Siyempre, pagka masasyal ng mga pangalan, pamahal yan, no? Okay? Cafe Americano. Ayan. No, pinaganda lang yung pangalan, no? Pero black coffee lang po yan. No? Black coffee lang po yan. Kaya po yung Nescafe lang, tsaka asukal. Okay? So, malalaman mo pag matanda na kasama mo. Bakit? Amerikano na order. No? Okay na, malalaman mo na kung anong edad na kasama. Anong order niyo? Ang haba. Ano siya? Walang black coffee lang. Ibig sabihin, edad na yun, no? Okay. Anong point ni Pastor? Pag nakikita yung mga kanya-kanyang mga coffee na yun, ito yung gusto kong sabihin sa bawat isa. What you have, what you are, your looks, your personality, your way of thinking is unique. No one in the world is like you. Yes. So, capitalize on that. Capitalize on it. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng tingnan yung mga katabi ninyo na, ay, iba yung mata niya, iba yung buhok niya. Gusto ko yung ganyan buhok. Gusto ko ng ganyan korte ng ilong. Medyo tabingin ng korte, pero korte. Iba-iba tayo. So, iba-iba tayo ng mukha, iba-iba tayo ng itsura, iba-iba tayo ng personality, and that makes us unique. Amen. Kaya, God can use us uniquely because you are unique. Amen. So, walang inggitan sa Christian. Pangalan ng Diyos, walang inggitan sa Christian. Ay, ang galing ng kumanta, nakaka-inggit. Magaling sa kumanta. Palit na yun. Iba naman ang sayo. Malay mo, masarap ka magluto. Di ba? O, tahalit din ang masarap magluto. Ay, ang galing niya sa tampurin, ang galing niya sumayo. Kanina yung mga dancers natin, ang araw-aga pa,
Yung iba dito, nakatayo. Iba katawang kahakan niya eh. Di ba? Talent din yun. No? Tapos kayo, tulog pa kayo, antok pa kayo. Yung mga tech natin, yung mga leaders natin, andyan sila, nakaready na sila. Yes. Okay? Kasi iba naman ang papel na ginagampanan nila. Yes. But don't worry, because as we go on, as you go on with your Christian life, magugulat kayo, aba, kasama ka na sa gumigising ng maaga. Amen. Kasama ka na sa kumakanta, sumasayaw dito sa harapan. Kasama ka na sa tumutugtog. Kasama ka na sa inaasahan. Yes. Ngayon, yung mukha mo, wala pang maasahan sa'yo. Tingnan niyo kayo mga tabi niyo. Mukha bang wala maasahan dyan? Pwede. Ngayon, pwede. Pastor, parang wala akong maasahan dito, Pastor. Patience lang. Time will come. Isa yan sa magiging maasahan. Amen? Yes. Kami ni Pastor Rabong, nagsimula kami sa ganyan. Nagkukultuhan kami kanina doon. Pastor Rachel, nagsimula kami sa mga panahon na parang hindi ka kapaki-pakinabangan sa church. Yung binibigay na sa iyo, yung mga tipong, yung parang feeling natin, ito na lang gawin mo kasi at least, walang kakwenta-kwenta, gawin mo na yan. Parang gano'n. Parang walang bilang, baga. Yung iba, diba, parang ay, MC, gusto ko mag-MC. Ay, songlit, gusto ko mag-songlit. Pero ikaw, dyan ka lang, linisin mo lang yan. Yung hagdan, pakitabin mo. Yung CR, lagyan mo ng tubig. Yes! Pero okay lang yun. Huwag kayo na magpadali. Kasi inihanda ka ng Diyos mga Amen! 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 Yes! Ang problema sa Christian, minsan nagmamadali. Pagpasok ng church, gusto ko sumulitin ako. Gusto ko mag-exalt na kaagad ako. Gusto ko mag-flex na kaagad ako. Parang ako din, tama-tama yung kwento natin, yung ating message, career. Kasi nag-start ako sa Mountainisin, machine operator ako. Later on, nagkukwento ko pa, magugulat kayo kung saan ako nang galing. Ang trabaho ko sa unang start ako sa kumpanya, machine operator. Bakit? Bagay lang sa akin yun. Kasi anong course ko? Electrical technology. Everybody say it with me. Electrical, isa pa. Electrical technology. Yun ang course ko eh. So, okay lang. Bagay sa akin yun. Counting the years in Mountainisin. Fast forward. Ang naging trabaho ko na sa HR. Behavioral trainer. O ngayon, balikan ko ngayon yung tanong. Anong trabaho mo sa HR? Anong trabaho mo sa Mountainisin? HR. Trainer. Talaga? Anong course mo? Ito sagot ko. Electrical technology. Ang layo mo na doon, tama? Yes. Ngayon, yung layong yun, maraming kwento yun. Amen. Ang daming kwento na nangyayari doon. Paano ako napunta doon sa posisyon na yun? Nakakagulat. Nag-start ako sa isang linya. Gusto kong gawing opisina yung aking linya. Ako nga pala yung responsible sa produkto ng Lucky Me Instant Mami na chicken flavor. Nakuha ko sa akin ang gagaling yun. Yung chicken flavor. Yan. Maalat yun eh. Kasi kinakamay ko yun. Joke lang. Walang ganun. Until now, lahat ng produkto namin kinakain ko, ha? Kinakain ko yung produkto namin. So, lahat ng pagkain namin talagang safe for consumption. Ginagawa ko opisina yun. Ikaw to my office. Tapos yung mga janitor doon, sila yung mga kliyente ko, itutrain ko kayo. Kausapin ko kayo. Tingin sa akin ng mga operator, baliw. Si Joel, operator, nagbabalik-balik. Nag-i-HR na naman. For 7 years. Ang tagal nun ha. Ang tagal na pagkadrama. Tama? Ang tagal na pagkadrama. Ang tagal na pagkukunwali. For 7 years. And then nagkaroon ng opening sa HR. And fast forward, nakapasok ako nun sa opening na yun. And then marami pang kwento. Pero bibitinin ko pa kayo doon kasi meron pa kayong lesson. Baka isang slide lang ako eh.
Isang slide lang eh. Okay? So, gusto kong kape. Gusto kong gagamitin yung kapehan. Ang kape daw ay nagbo-boost ng energy. So, pag inaantok ka, magkape ka. It keeps you alert. Improves brain function. Pag medyo drogi ka na, kape. Parang gano'n, no? Parang kumakalit ito. Protect from Alzheimer's. Mga nakalimot. Burns calories. Diba? Yung mga advantages ng kape, no? Now, balik ako sa inyo. Ito yung ultimate goal ko sa inyo. Binigyan ko lang ng 3 puntos. Kasi ang mga Pilipino daw, makalimutin. Kaya hanggang 3 lang. Hanggang 3 lang. Para madaling maalala, ha? Okay. Ito yung gusto ko mangyari sa inyo. Ito, sa workplace, dapat ito yung maibibigay nyo sa workplace. Sa ministry, dapat ito rin ang maibibigay nyo sa ministry. Madali lang. Kaya i-memorize natin. O ito, pakibasa sabay-sabay. Go! You are a source of? Number 2, you are a source of? Number 3, you are a source of? O sige nga, kung na-master na natin. Number 1, you are a source of? Amen. You are a source of? You are a source of? So joy, inspiration, and you are a source of strength. Okay. Alam niyo sa grupong ganito, o sa kumpanya, sa trabaho, sa anumang organisasyon, dalawa lang ang klase ng tao. Dalawa lang. Yung isang tao, pag dumadating siya, tuwang-tuwa ka. Yung isa, pag dumadating siya, pinagpipray mo. Sana kunin siya ni Lord. Dalawa lang. Yung isa, pag dumadating, tuwang-tuwa ka. Yung isa, pag dumating, nalulungkot ka. So, puntahan natin yung ating sarili. I want you to close your eyes, tapos, in just 5 seconds or so, tanungin mo lang yung sarili mo, saan ako dun? O, 5 seconds ha? 1, 2, 3, go. Saan ako dun? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes. Saan kayo dun? Ako ba yung pag dumadating sa grupo? Uy! Ano pangalan mo? Ha? Eyo! Uy! Eyo! Halika dito! Yan, di ba? Halika! Pabalik ka rin natin. Si Eyo ba yan? Lakas kumain yan eh. Wala na ang pagbalakas na kumain. Di ba? Ano ba alam mo? Si Robert? Hindi pa dumadating si Robert. Nasa si Robert? Ito ibang level. Hindi nakahanap eh. Nasa si Robert? Nasa si Robert? Nasaan? Oh, ibang level yun ha. Ibig sabihin, gusto mo siya nandun. O balik na rin natin. Nandito si Robert ah. Nandyan? Ako, patay tayo ulit. Yan eh! Sa kumpanya, meron kami sa tao ganito. Pag namatay siya, nandyan? Naku, ano naman si Boy kalikot? Ang likot ng kamay niyan. Bakit ayaw namin? Kasi pag nandyan siya, yung makina nasisira. Ang ganda-ganda na takbo, kinakalikot. Kaya tawag sa kanya si Boy kalikot. Lagi may hawak na screwdriver. Ang ganda-ganda na takbo ng mga sira to ah. Walang sira yan. Ikaw yung may sira. Kinakalikot eh. Ayaw namin yun. 2 taon lang. Ngayon, tanongin yung sarili nyo. Ako ba nagbibigay ng source of joy ba ako? Or source of sadness and stress? Source ba ako of inspiration? Or desperation? Source ba ako ng strength? Or pag dumadating, nanghihina ka? Ito ha, don't get me wrong ha. Sa grupo natin, minsan may mga tao, wala silang ibang trabaho, kundi kunin yung energy nyo. Oo. Wala pa doon. Ang lakas na. Tawanan tayo, tawanan. Pagdating na, bigla. Hinihigop yung energy. Namumuha ng energy. No? Bad trip, no? Di ba? Negative vibes. Ano niyo? Nagbidabidahan tayo, bidabidahan, kasi natin, kawalan tayo. Nung dumating sa lahat, tahimik tayo. Ayan na, dumating na yung puro tama. Puro tama siya eh. Oo, lahat bida kanya. Wala ano, ang galing. Pag pinag-usapan Bible, siya amat. Pag pinag-usapan problema, lahat ng sakit nasa kanya.
Bilang-bilang. No? Okay, now, tignan natin. In Genesis, ito bigyan ko lang kayo ng konti ng kwento nito. Hindi na natin nagdadaan yung buong kwento, no? But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, this is about Joseph, they hated him and could not speak peaceably to him. Mga kapatid ni Joseph, si Joseph ang bait. Si Joseph, kung ano yung sabi ng tatay, sumusunod. Pero lahat ng kanyang mga kapatid, galit sa kanya. O, tignan niyo ba? Okay, lesson number 1. Hindi ibig sabihin mabait ka. You can expect na ang mga tao gusto ka. Good morning, Pastora. Hindi ibig sabihin mabait ka. You will expect na lahat ng tao gusto ka. Ito yung mga linyada natin. Ang bait-bait ko lang nga eh. Grabe naman siya. Ang bait ko na. Oo, mabait ka na. Pero you cannot expect people to be good at you. Yes. Hindi ibig sabihin mabait ka. Lahat na mabait na sa'yo. Yes. Hindi mo rin pwedeng sabihin, salbahe ako. Na tao salbahe sa'yo. Hindi rin eh. Kahit salbahe ka, mga tao mabait sa'yo. Bakit takot sa'yo eh? Takot sa'yo. Di ba? Kaya, may kumontra ba? Wala. Wala. Takot lahat sa'yo eh. Nagawin ko si Joseph, ha? Gusto kong ipakita sa inyo si Joseph. Gusto kong tanggalin natin ang drama sa buhay. Kasi minsan ang mga tao, maraming drama sa buhay. Kaya naman ako ganito kasi yung nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko, yung tatay ko, galit din sa akin. Rebelde ako, wala na ako. We have all the reasons to be negative. May mga, kumbaga, palusot. Dami natin palusot. Drama sa buhay. Tingnan natin. So, again, a source of joy. Sa mga ginising, ang ginagawa ko, pagka nandun ako sa trabaho, kasi ayaw ko sa malungkot eh. Ayaw ko lang, siguro dahil pinalaki kami ng nanay ko na talagang masayahin kami. Kahit wala kami ulam, masaya kami. Oo. Nung bunso ako sa magkakapatid, hindi ko naranasan na hirap. Hirap kami sa buhay, pero hindi ko naranasan talaga maghirap. Bakit? Paborito ko ng nanay ko eh. Yung ulam namin, talagang tikisang tuyo yan. Sa akin, 2, 3. Ang gagawin ng nanay ko, isa kayo ha, isa. Paglagay sa akin, takpan mo ng kanin. O, isa rin kay Joel. Pero may nasa ilalim na yun. Oo, lagi ako naman eh. Ngayon yung nanay ko, lagi, in every situations, I see to it na I have to look for something that is funny. Nakakatawa. Maghanap ako para halimbawa, traffic. Ano nakakatawa dyan? Maraming mga tao, di ba, sa LRT, sa MRT, pagka nasiksikan, di ba? Pero pagka, alam mo, pagka naghahanap ka ng mga bagay na nakakatawa, makakahanap ka eh. Kasi doon sa mga siksikan, doon ka na makakita na himatay na kayo. Ano nangyari? Nahimatay ka. Pero nakatayo ka. O di ba? Di ba nakakatawa yun? Tapos, dahil siksikan, wala, para ka lumilipad. Nandun ka lagi sa gitna eh. O di ba nakakatawa yun? So, be a source of joy. Malungkot na ang mundong ito, huwag mo nang dagdagan. Pakilinan mo nga niyo sa kanya, malungkot na ang mundo, huwag mo nang dagdagan. Di ba? Yung iba mga tao, walang effort eh, no? Mukha pa lang nila, dagdag sa lungkot eh. walang effort. Pag-upo! Lumungkot agad, no? Walang effort. Be a source of joy. Parang, teka, na-testing ko naman. Na-testing ko naman ito, parang kanta. Hindi namin yung testing kanina. Ayaw kanta. Ulit. Kasi hindi nila nalalapasan niya yan eh. Alam ko, hindi nyo alam yung kantang yan. Ang iyong ilaw. Kaya nga, ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin. Nakastan pakipagtulog mo. At sa gabi yun, yung mga sira nga kanina. Tingnan nyo ha, yung nanay natin, nung ipinanganak tayo, 9 months tayo sa tiyan, di ba? Hindi madali ang ipanganak ha, hindi madali. Mga kids, hindi madaling ipanganak ka. Ito.
Hindi madali ipanganak ka. Ha? Hindi madali. Buhay, ibinubuwis. Ang buhay ng ina, maipanganak ka lang. Hirap na hirap. O, sinusumpa ang asawa pag pinapanganak eh. No, walang biyak ka. Sa iba naman hindi. No, sinusumpa. Abay, nung mailabas, ako nga, sample lang to. Ha? Nung inilabas ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, ha! Wag na anak ko! Sabi ng doktor, saan dyan? Hindi maniniwala yung doktor eh. Pero regardless of tayo ang pinakamaganda at pinakagwapo sa balat ng lupa. Paglabas natin sa sinapupunan ng ating nanay, kahit yung mukha mo, wala pa sa ayos. Yung iba, walang tema, iba, walang ilong, minsan, kulang-kulang, ang ganda! Eh, doktor, nahirapan na sa banda. Baka ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng bukong. Yes, we are, simula pa lang, pinanganak tayo sa mundong ito, you are already a source of joy ng pamilya mo. Di ba? Kaya nga, hindi malaman eh. Pero, sa gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo, sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Yung habang kalong ka, hindi niya sinasabi, naku, pakainin na naman to. Naku, magka-overtime na naman ako na ito dahil sa batang ito. Hindi sinasabi yun. Hindi. Pag kinakala ko na, oh, cute naman ako, manang-mana sa akin. Pero ang layo. Pero manang-mana. Di ba? You are a source of joy. Simula ka pa lang ng pinanganak, you are already a source of joy. Ang tanong, anong nangyari? O, lingunin yung katabi, anong nangyari? Anong nangyari? No? Nung una, source of joy ka. Ngayon, anong nangyari? Oh, minsan hindi nila naman kasalanan. Hindi naman kasalanan ng anak. Minsan, dahil sa dami ng problema sa buhay. Tama? Source of joy ka nung una, pero may problema na sa housing, sa pagkain, sa education, healthcare, damit, transportation. Ngayon, transportation, grabe na. Di ba? At least, ito ang kagandahan. Ako na always looking at the funny side. Dati, hirap na hirap tayo pumunta sa mamahaling lugar. Ngayon, ang bilis na, di ba? Dadaan ka lang sa gasolinahan, tapos picture ka na doon, mamahaling lugar na ito. Tama? Yes! Oh, funny side. Dati, hirap na hirap kayo. Oh, entrance fee ang mahal. Di ba? Kung bukal naman dyan, mamahaling lugar yan. Ngayon, ang mamahaling lugar sa atin, dinadaanan lang ako. Uy, mamahaling lugar to ah. Kasi nga. Di ba? Look at the bright side. Still, be a source of joy. Kaya hindi natin problema minsan ang magulang. Hindi source of joy ng bata, hindi na. Gulong-gulong yung magulang. Kaya yung mga bata, ito ha, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam yung mga background ninyo. May mga kabataan minsan, pag nagbo-boyfriend, tapos sasabihin, masaya ako pagkasama ang boyfriend ko. Masaya ako pagkasama kayo, bebe ko. Alam mo, yan ay malaking kasinungalingan. Bakit? Ano nakikita mo doon sa boyfriend mo, ano naranasan mo sa girlfriend mo, happy ako lang yan eh. Wala pa yan. Sige nga, doon pa sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, pinag-usapan yung mga, mahal ng bill na kuryente natin, ano? Pinag-usapan ba doon? Hindi. Pinag-usapan ba doon yung, paano kaya, anong susuotin natin sa graduation? Anong sa tayo kung walang pambili? May internet pang babayaran, may tubig pang babayaran. Pinag-usapan doon, hindi. Hindi. Pag magkasama kayo ng baby mo, pag pinag-usapan mo, nakita kayo ng boyfriend at girlfriend mo, ano yung pinag-usapan kayo ito? Alam mo yung pangarap ko. Mga pangarap. Ako. Ano ang favorite color mo? Naku, lahat ng kakitaan nila pinag-usapan. Yung wala ka, tama? Tapos ngayon sabihin mo, saya-saya kasama. Naku nga, wala naman pinag-usapan problema dun eh. Kaya ang saya-saya ninyo. Tama? Kaya yung malaking kasinungalingan yan. Kaya huwag mo sabihin, doon na lang ako kasi masayang kasama yan. Hello? Hindi yan totoo. May mga challenges ang buhay.
May mga challenges. Kaya importante yung kasama natin si Jesus. Importante yung nabanggit ni Pastor Bong yung aral. Pagkasama naman natin, sa buhay naman talaga, may problema eh. May problema talaga. So yung sample, lingunin niyo yung katabi mo. Problema na yan. Di ba? Ang laki ng problema. Mangungutang yan. Ano? Pero sabi ko, Pastor Bong, sabi niya, pero alam mo ang gandahan, pag may Lord ka, may kakampi ka eh. O, sabihan mo yung katabi mo ulit, may kakampi ka. Yan. O, hindi yung mayor ha. Hindi yung senado ha. May kakampi ka. Si Lord ang kakampi mo. Amen! Be a source of joy. Ayan. May mga kabataan ngayon, according to studies, may mga bata na nalulung sa internet, nalulung sa online gaming. Tama, mali? O, wala kayong bukas na kamay, baka mabisto ko pa. Yung iba naman, early pregnancy, nagkakaroon na agad ng maagang pamilya. Di ba? Ito, 3 billion gamers as of 2023 suffered from gaming disorder and is growing each year. 2023 pinag-usapan ha, growing each year. Nako, siguro, ngayon hindi na 3 billion yan. Ang dami na yan. Pero, may good news pa rin eh. Bakit? May isang balita, ito si Eunice at saka si Raynel. Maaga silang naging mag-jowa, naging mag-boyfriend at mag-girlfriend. But it ended up, pareho silang top-notcher. O, di ba? Yung isa 93%, yung isa 94%. Medyo mataas na ng konti yung lalaki, 94%. Di ba? Kasi nung namopia siya, tinago niya ng konti. Joke lang. Walang kopyahan. Okay, ang punto ko, may good news pa rin eh. Ibig sabihin, huwag kayong papadala nang basta-basta dun sa mga nababalitaan at nakikita ninyo na paano bang sinasabi, wala nang pag-asa. May pag-asa pa. Lingon niyo yung katabi mo, may pag-asa pa yan. Pwede pa to, pastor. May pag-asa pa to. Lalo kung kasama natin si Jesus. Yes, may pag-asa pa tayo. Alam niyo ba, ako by nature, nung elementary, high school, takutin po ako. Takutin, mahiyain. O diba? Parang hindi harap. Elementary, high school, nagtatago ako hindi ako nakikita sa limelight. Late bloomer na ako eh, kasi nung college day, sabi ng mga classmate ko, hindi ko akalain, Joel, naging president ka ng school campus ng student council, naging president ako ng student council. Kaya takbo ako presidente, nung third year college ako, takbo ako presidente, bakit? Napaka-friendly mo, ang dahil mong kaibigan, malamang mananalo ka. Yun lang dati yung criteria. Buti hindi criteria yung matalino, wapo. Buti hindi yun. Yung criteria, maraming kaibigan. Ay, panalo ako sa criteria, maraming kaibigan eh. Nanalo nga ako. O, di ba nanalo? Nabantaan ng mga classmates ko ng high school, sabi nila, paano nangyari yun? Eh, nung high school ako, huwag kayo magagalit ha, nung high school ako, ang lagi ko lang posisyon, laging escort lang ako eh. Sabi ni ba, ha? Parang hindi agad-agad sa joke. Anyway, yung joke ko pala, dalawang klase kasi yung pang matalino, meron din naman hindi pang matalino. So pag hindi ka tumawa sa pang matalino, alam mo na kung saan ka banda, ha? Okay. In Israel, again, Genesis, now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic of many colors. Ibig sabihin si Joseph, talagang favored, no? But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Ito ang pasubali lang. Habang lumalapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid, habang nagiging active ka sa ministry, habang lagi kang umatin sa Bible study ni Pastor Bong at Pastor Rachelo, lagi kang umatin ng church services, ito, mas lalo kang lalapitan ng maraming demonyo. Kasi maraming iba, sabi ko eh, ako, pag lumapit ka na kayo nun, lalayo ang demonyo. Baliktad! Mas lalo kang lalapit kay Lord, mas lalo kang bubuligin ng demonyo. Kasi ang goal niya, tanggalin ka sa presence ng Lord. Amen. Yun ang goal niya, tanggalin ka sa presence ng Lord.
Kaya minsan tingnan niyo ha, ang minsan ang buhay, halo yan eh. Huwag niyo sabihin na, ay, malapit ako kay Lord, kaya marami akong pagsubok. Ha, malayo ako kay Lord, kaya marami akong pagsubok. Parang, minsan nag-interchange natin eh. Actually, pag lumalapit ka kay Lord, ang pagsubok mo nagiging dalawa na. Yung iba nagagaling sa Panginoon, yung ibang pagsubok mo, di mo yun na nabibigay. So minsan nagugulo-gulo ka na. My point is, challenging ang pagiging buhay Kristiyano. Challenging. Hindi sa bit of roses, ay Kristyan na ako, wala ng problema, tanggal na. Hindi ganun. Kung ganun lang siguro, ang daming Kristyan ngayon. Kaya lang dahil pag Kristyan ka, it is a challenging journey. Di ba? Kaya nga hinihaling tulad sa ano? Sa daanan. Ano sabi doon? Pag gusto mo lang magpunta ka sa kamay ng Panginoon, doon ka sa dadaan sa masikip na daan na halos, hala, bumper to bumper, nagkakakisan kayo. Pero gusto mo ng buhay na gusto mo ng dulo ay kapahamakan, doon ka sa daan na napakaluwag, na parang wala ka nasasaktan, parang hayahay lang. Kaya mag-reflect kayo. Pag hayahay ang buhay mo, tanongin mo na sarili mo, saan nga ako papunta? Amen? Pero pag nai-stress kayo minsan, nasa-challenge kayo minsan, may consolation. Praise God. Parang ito yung sinasabi ni Lord, talagang papunta ako sa kanyang daan. Kasi masikip, at mahirap, at matinik. Amen? Si Joseph, ganun ang pinadaanan niya. Regardless of all the kindness na ipinakita niya, ang kanyang mga kapatid ay galit sa kanya. Joseph sold by his brothers. Meron ba dito mga naranasan ng ibenta? Meron dito, wala pa. Wala pa naman, no? So si Joseph naranasan ng ibenta. Di ba? The Lord was with Joseph. He was a successful man. He was in the house of his masters in Egyptian. And his masters saw the Lord was with him. And the Lord made all he did to prosper in his hand. Ang ganda ng ritual namin kanina ni Pastor Bo kasi napunta sa message ko eh. No? Na alam niyo, pag sumunod ka talaga kay Lord, kasi nagbuhat ako sa kanya, alam niyo, Pastor, napansin ko talaga, kasi sabi ko sa kanya, ang dami ng leaders eh, daming active. Ito ha, sa mga hindi active, sa mga wala pa mga positions, wala pa mga ministry, pansinin niyo mga active. Ang successful sa school. Yes. Nangunguna sa school. Pagdating sa trabaho, hindi sila hirap maghanap ng trabaho. Yes. Nagkakatrabaho ngayon agad. Yes! Ito mo sa amin. Kahapon, nag-preach si doktora, di ba? 10 years, nag-aral. Bago naging doktora yan, active yun sa ministry. So, leader, backup singer, musician din, halos na ikutan ang buong ministry. Yes, pag-aktibo ka talaga. Kaya ito yung sabi ko sa mga kanina eh, wala mo talagang i-favor, ibibigyan ka talaga ng Lord ng favor at blessing. Basta naglilingkod ka talaga. Blessing talaga. Alam niyo, nag-start ako sa isang maliit na church. Kunti lang kami noon. 5 lang kami youth. Youth leader agad ako eh. O, di ba? Siyempre, 5 lang kayo. Tama? Tapos sa 5 kami, ako lang may tsura. Hindi, joke lang. Hindi kasama sa kwento yun. Joke lang yun. Yung school na kung saan ako nagtapos, ang pangalan ng school, hindi Carlos, Don Carlos Hilado Memorial State College. Pangalan pala ng school, alam mo pamatay eh. Diba? Don Carlos Hilado Memorial State College. Parang cemetery eh. Pamatay. Diba? Sabi ko nun, ano ko naman dyan? Ang haba eh. Sa iba, Lasal, San Sebastian, magaling lang eh. LCC, may meaning yun, La Consolacion Colleges. Sa akin, Don Carlos Hilado Memorial. Minsan pag tinatanong ko, saan ka nag-aaral? Sa Don Carlos. Minsan di pa ako tapos, hindi pa tapos, yung college, hindi pa nabanggit eh. Pero doon ako nag-graduate. Nag-graduate ako doon with Leadership Award. Doon ako naging presidente. Doon ako naging senador. Doon ako naging aktibo. Doon ako nakilala. O imagine niyo kung saan ako, mahardinero siguro ako. Imagine ba? Ibig sabihin, inilagay ka ng Lord doon. Blessing yun. Sino ba nasisya kanina? May narinig ako, hindi ba lang, pastora yata, pastora siya, no? Sabi niya,
minsan, yung mga limitations, yung mga problema na yan, yung mga parang akala mo, kahinaan mo, yung paningin ko hindi masyadong malinaw, yung paningin ko masyadong hindi maklaro, yung mga limitations natin. Alam niyo ba, sabi niya kanina, yung mga limitations natin, blessing! Amen! Imagine nyo kung habang nag-i-speak ako dito, nakikita niyo yung mga punggos ko sa ulo. Ano ba eh? Uyak! Kita niyo lahat eh. Yung ang hindi nakita ay blessing. Amen? Amen. Tapos nakikinig kayo sa akin, narinig niyo, ang lakas ng paningin niyo, narinig niyo yung flash doon. Ano ba naman yan? Diba narinig niyo yung flash doon, narinig niya, titignan niyo sa palengke, isda. Ano ba naman to? So even the struggles, even our struggles, our problems, our limitations, blessing. Kaya even yung mga tao ayaw tayo, blessing din yun. Amen? Pag ayaw nila sa'yo, count it as a blessing. Ibig sabihin, protection ng Lord yun. Baka hinahayaan ng Lord yun to protect you. Diba? Saka ako, hindi ako Indian. Nila sa akin, Lord, siguro pinaprotektahan mo ako. Kaya ayaw mo ko na mabilang doon. Amen? Kaya dito ko gusto ipabilang ni Lord kasi dito, protected ka. Amen! Siguro kung sabi niyo, ano ba yan? 3 days yung camp. Dapat nagbabasketball ako doon sa kabila eh. Dapat nasuswimming ako doon sa kabila eh. Pero you are here because you are being blessed by the Lord. Mas pinili niya nandito ka ngayon. Palakpakan natin ang bagay Panginoon. Amen? Whatever you do, work at it with all your heart as if you are doing it for the Lord to be a source of joy. Dapat ang lagi mo iniisip, kahit saan ako napapabilang, gagawin ko ito para kay Lord. Amen? Even yung pagpupo nyo dyan, yung pakikinig ninyo, you're doing it for the Lord. Not for me. Not for pastor. You are doing it for the Lord. Alam nyo, mahirap nakaupo kayo ha. Alam ko yan. I've been a trainer for so long. Alam ko, kung nakaupo ka dyan, tapos naanto ka, ang hirap ha. Talagang, nakita ko din ako, naranasan ko ito nila, talagang nakipaglaban din. Oh! Oh! Seconds lang! Ang hirap! Masakit sa ulo! Tama rin. Masakit. Ang hirap. Meron kaming orientation sa Mondinism. Ang tawag sa orientation ito ay mesh. Magmubag. Na nagsama-sama sa mga. Kasi yung apps ko nagsama-sama na sila eh. Sabi niya, magkaisa tayo. Doon tayo magsama-sama. Kung saan na ako, sabi, ayun tuloy, wala tuloy ako. Nasa Mondinis. Ayun, meron kaming, kung tawagin ay mesh, alam mo yung ibig sabihin ng mesh? Mandatory, 8 hours, safety, and health. Lahat ng empleyado na namin magsisimula sa kumpanya, lahat ng empleyado, it is mandated by the government, mag-undergo ng mesh orientation. Uupo, 8 oras na makikinig sa orientation for 8 hours. Alam nyo, awang-awa ako sa mga umatin. Awang-awa talaga ako. Uupo lang alas 8. Tapos, ang panonorin nila, kasi dati natutulog kami live. Noong pandemic, ginawa namin video yun. So lahat ng video, yung module 1, 2, 3, ako yun. Mga mukha ko nandun. Ngayon yung module 1, ito yung talagang pinaghirapan kong i-edit, lahat ayusin. Module 1 lang yun ha. Yung 2, 3, hindi ko na ayos. Kung ano yung video, yun na yun. Tapos module 4 and 5, yung kasamahan ko naman nag-orient, hindi na ako. Siya naman, 8 hours. Makaupo yung empleyado. Lahat na lang posisyon eh. Awa ako, awa talaga. Kita niyo mo na, alam niyo, minsan nakikipaglaban, alam mo pag sa antok, hindi ka mananalo na doon. Wala pang nananalo sa antok. Inaantok ka, makipaglaban ka, ito itsura mo. Kaya may discount na, pag inaantok kayo, tumayo lang kayo. O ito man, bumigay na yun. Makipaglaban niya kanina, nakita mo yung kanina niya. Makipaglaban, natalo. Kaya ano natin, bata yan eh.
Makipaglaban na talo. Talo sa makipaglaban. Kasi mayroon na yung kalaban ng antok, guys. Lalo, campers kayo, ilan pa kayo kagabi, di ba? So, okay lang yan. Again, be a source of joy. Romans 15, may the God of hope fill you with all joy. Kaya pinagpiprayan. Lord, bigyan niyo ko ng kagalakan sa aking puso upang mapunta man ako sa aking kasamahan, magiging kagalakan ako sa kanila. Ma-share ko yung saya. Di ba? Pinagpiprayan, hinihiling kay Lord yan. Ngayon, lalaki na kayo, o di ba? O, ang kagatingnan. Number 2, you are a source of strength. What do we go? Everybody say it with me. Source of strength. Lakas. Nakakapatid, di ba iba tayo nagdadaanan? Minsan mga kasama natin, pay sa problema. Oo, pay. Pag nakatabi ka, biglang lalakas sa kanilang kalooban. Ay, friend, salamat ha, nakinig ka sa akin. Lumalakas. Be a source of strength. Huwag kayong maging source of desperation. Source of stress. Di ba? Yung problema na nga, isang mga Pilipino, ganun eh. Pakupo. Alam mo, pare, high blood ako. 150 ako, over 90. Tapos katabi niya, tataasan pa niya. Pare, wala pa yan sa akin. 180 ako eh. Over. Tapos yung pangatlo, tataasan pa niya yan. Buti nga kayo eh. Sa akin, 200 na ako eh. Yung pang-apat, buti nga kayo. High blood na ako eh, no? Pati ba naman sakit, pinagmamayabang pa, no? Di ba? Source of strength. Huwag tayo maging source of stress. Kaya ganyan nyo ha, gabi, puyat ang nanay, pinabinubuhat pa rin tayo. Nawala na yung tugtog dyan. Pinagpakita tayo ng gatas, di ba? Minsan yung gatas na yan, di ba? Dalaga pa lang kayo, ingat na yung kayo sa katawan nyo. Pag ang anak, pag ang nanay nagkaanak, wala na yan. Basta ko, ay, umiyak yung anak ko. Pinapadebi na sa basi. Wala na, hindi nahihiya. Bakit? Hindi iniisip ang sarili. Iniisip yung lahat tayo yun. Iniisip nila tayo. Tingnan niyo ha, kayo mga dalaga kayo, ingat na ingat kayo sa katawan natin. Pero, nung nagkaanak na, magutom yung anak, ay bahala na yan. Bahala, takpan na lang kunti. Susuka na yan. Kaya yung anak natin. Tapos nung lumaki, parang walang, di ba? Lumaki, parang walang pagbalik-tanaw sa mga hirap ng magulang sa kanya. Be a source of strength. Hindi dapat tayo source ng stress. Nakatuloy pala kanta, sorry. The ultimate treasures on earth and heaven is our children. Tayo yun. Pagod na pagod ang tatay, pero pag sumalubog yung anak, tanggal ang pagod. Kayo yun ha. Pagod ang magulang nyo, nag-overtime, nagtrabaho, nagtinda, namasada. Ano mo ang trabaho ng magulang nyo? Pag uwi, nakita kayo, Daddy, diba? Hug ka agad, embrace ka agad. Minsan dumating na yung magulang, dumating na yung anak, magulang, pala yung anak. Ganun lang. Kawawa naman yung magulang. Be a source of strength. Sa church, ganun din. Diba? Lupay-pay ng mga kasamahan. Tapos pagdating niya, hinigop pa yung lang. Natitirang, kapirang tutangalo natirang lakas, hinigop pa. But you are a chosen people. Everybody say this with me. Chosen people. Mga pinili tayo. Holy nation. God's special possession. I like this word. You are God's special possession. And special ka. Kaya kailan mo, special child ka. Di ba? Bisa feeling mo special child ka. Kasi special ka naman talaga eh. Because you are special, you are chosen, you are highly favored. Ano yung trick? You have to act like one. Act like one. Special ka, hindi dapat special talaga. Be a source of strength to those who are weak, a light to those in darkness, beacon of hope to the lost, lift others with kindness, guide them with wisdom, and inspire them with love. Amen. Next, in Genesis, again, Joseph. Balik tayo sa buhay ni Joseph. Kahit hindi mabait sa kanya mga kapatid niya, at kahit hindi, parang feeling niya lahat ng kabutihan niya ay parang sayang, si Joseph ay naging kind pa rin at mapagmahal pa rin
Alam niyo po ang panlaban natin sa mga bagay na mga negatibo sa buhay natin is to become positive pa rin. Amen? Huwag mo labanan yung negatibo ang negatibo. Fight anger with love. Amen? Yun ang panlaban natin. In Genesis, sabi niya, basahin ko lang ha, sabi niya, I am in the place of God. You intended to harm me, but God intended it for good. Yeah? You intended to harm me, but God intended it for good. Pwede pa rin tayo gamitin ng Lord. So then don't be afraid. I reassured them and spoke kindly to them. Kaya, meron pa rin tayong dahilan para maging mabait. Maging kind. Kasi Christian tayo. At ang sabi ng kanta kanina, no turning back. You are already owned by the Lord. Yes? Amen? I think this is my last source of inspiration. Inspirations or desperation. These are my friends sa Mondinisin. Ngayon, alam nyo, ito ha, sa aking 27 years in the company, meron akong mga taong na-encounter na talaga naman, presence pa lang nila, stress ka na. Yes! Presence pa lang ha, hindi pa nagsasalita yun. Christian ako, prayerful ako. Lord, kunin mo na siya. Kunin, hindi kinukuha eh. Hindi pa rin kinukuha. Hanggang nalaman-laman ko nag-retire na. Oh, praise God, di ba? Pinagre-retire ni Lord. Sabi, tagumpay. Hindi, in a way, tatanggalin talaga ng Lord yung stress sa buhay mo eh. Tatanggalin din yan. It's just that you have to trust the process. Magtiwala ka, Lord. Huwag ka lang magmamadali. Ipaprosper ka ng Lord, huwag ka lang magmadali. You will become successful. Huwag ka lang magmadali. Amen? Gagamitin ka sa ministry. Huwag ka lang magmadali. You will become a singer, song leader. Huwag ka lang magmadali. Maging instrumentalist ka. Maging instrumentalist ka. Magiging ano ka dyan. Maging musician ka. Huwag ka lang magmadali. Lingon mo yung madali mo sa kanya. Huwag ka lang magmadali. Relax ka lang. Kasi nagmamadali minsan eh. Be a source of inspiration. Ito yung aking asawa, ito yung aking anak. Isa lang naman yung aking anak. No? So, isa lang naman din ang aking asawa. Alam mo, choice. No turning back. I'm already owned by God. No? Eh, ang asawa ko, totoo lang, nung hindi pa ako Kristyano, hindi pa ako pastor, ha? Ang asawa ko, sobrang selosa. Yes, saka na. Dapat nakawin ka na. Dapat, ang selosa. Hindi ko naman siya masisisi. Ligo ko pa. Punchline. Ayan yung kanyang girlfriend. Yan, no? So, 4 lang kami ngayon sa ngayon. Mas more pa ng konti. So, Joseph's journey was marked by significant trials and tribulations, but persevered and remained patient, demonstrating the importance of enduring hardship with faith. Now, dito ako the-last sa kantang ko. Meron akong 1 minuto. So, okay lang, kahit magsintayin ko 2 minuto lang. Ang title ng song ay Yakap. Yan. Yakap. Sabi ng song, kahit sa madilim kong daan, tinawag ko ang aking pangalan. Sino nakakalam ng song? Sino nakakalam? Basta kamay. Yung mga hindi nakakalam, malalaman nyo na ngayon. Sabi ng kanta, kahit sa madilim kong daan, tinawag ko ang aking pangalan, inangkin ang aking kasalanan, kahit hindi naman kailangan. Di ba? Ibig sabihin, there is always a better way. Pero sabi ni Lord, hindi. This is a better way for me to save you. To get you out of your misery. Di ba? Sabi ng kanta, sa iyong yakap, ako'y hindi na bibitaw. Pwede naman sabihin yun, Lord, sa iyong yakap, hindi na ako bibitaw. Amen. Sabay-sabay na kayo sabihin yun, Lord, sa iyong yakap, hindi na ako bibitaw. Diba? Sabi niya, sa iyong tawag, laman ng puso ko ay ikaw na. Campers, wala na kayong choice. You are here, laman ng puso natin. Si Lord na. Amen? Si Lord na magiging laman niya. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat, ang pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kahit kung lahat ay tumayo, let's just sing this song just one more time and magpupose na ako ng prayer. Amen? Awitin natin yung kantang to.
sa iyong yakap. Sa mga hindi nakakala, yung lyrics. May singer naman ako na-invite, kaya hindi ko naman kailangan kumanta. Ang gusto ko lang gawin ay, habang nagtumutugtog, namnamin natin yung lyrics. That's the important part na gusto ko mangyari. Namnamin ang lyrics. Even mamaya sa mga worship songs natin, namnamin natin yung lyrics ng song. Lord, sa akin ay ninais mo, di ko rin akala ko. Yes, Lord. Ang pinili mo, kahit sa malilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangin na sa lahat ko. Kahit di kailan ay balik sa'yo niyakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag, sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat. Ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, Lord. Hallelujah. Nakita mo na sa akin ay inais mo. Yes, Lord. Di ko inakalang ako. Ang pinili mo, kahit sa malilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yo iyakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Yes, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sasapat. Sa iyong iyakap, sa iyong iyakap, ako'y di Hindi na kami bibitaw, Panginoon. Sa iyong pagtawag, Lord. laman ang puso Ikaw na magiging laman ng aming puso. ginawa mo ang lahat kahit di man ako Tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. ika'y Yes, Lord. Let this be a declaration. Ikaw ay aking pag-ibig. Yes, Lord. ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Yes, Lord. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Yes, Lord. Lahat kami ay mag-ibig ng Panginoon ko sa iyo. Ako'y iniwan, Because you never leave us, Lord. ako'y Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. pag-ibig mo Ang pag-ibig ko pa rin ay tunay, Lord. Yes. walang kapantay. Wala kang pagkain na pagpili mo sa amin. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Everybody, sa iyong yakap. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord. That this morning, I know that you have embraced every one of us, Jesus. You have embraced every one of us in this place, Lord. At naiparanas mo sa amin ang kabutihan mo. Naiparanas mo sa amin ang pagmamahal mo, Panginoon. That unconditional love. Sa iyong yakap. Sa iyong Sa iyong pagtawag, O Diyos. laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap.
Tawag mo Panginoon, naman puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako napaan. Yes, Jesus. Salamat, Lord, sa sapat mong pag-ibig, Panginoon. Tunay na walang hanggan sa pagmamahal mo, Lord. Ngayon, bukas, at magpakailanman, ang aking kasalanan, tinapos at hinayan. Pinakita mo yung kakayahan. Can you just bow our head in prayer? Yes, Lord. Salamat po Diyos for this wonderful, wonderful morning. Salamat sa mga campers, Panginoon. Bukas sa kanilang puso at pag-iisip. And as they listen to your word, prayer po, Panginoon. Help them to become the source of joy. Hindi lamang sa kanilang workplace, Lord, but for them to become a source of joy sa kinabibilangan nilang pamilya. Yes, Lord. Lord, I pray that you will help them, guide them to become a source of inspiration, Yes, Lord. to become a source of strength. Lord, hindi madali ang pagiging Kristiyano. Hindi madali, Panginoon. After we accept you as Lord, our Savior, alam namin along the way, iba-iba pa kami ng mga trials na pagdadaanan. And yet, because, Lord, your promises to us, ang sabi mo sa iyong pangako, hahawakan mo kami ng kanang kamay, Amen. hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Yes, Lord. And you are just a prayer away, Lord. Na sa mga campers na ito, Panginoon, ano man ang kanilang maranasan sa kanilang buhay, when they pray, and when they humbly ask for your help, nakahanda ka lumapit sa kanila. Hallelujah. Nakahanda kang yakapin ulit sila. Lord, I pray that in the name of Jesus, every campers, every soul na nandito sa oras na ito, I pray that you will bless them, anoint them, and guide them, Lord, sa desisyon na kanilang ginawa, sa direction na kanilang pinatahak, Panginoon. Yes. Gamitin mo ang institusyon na ito, yung Covenant Church, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, itong camp na ito Yes, para ma-stir up ang faith na meron sila ngayon. Amen. Ma-stir up pa, Panginoon, ang desire to worship you and to serve you, Panginoon. Yes. Iba-iba kami ng level ng faith, iba-iba kami ng even ng agenda, Panginoon. But I pray, Lord, that in the name of Jesus, we will become as one. Yes. Lord, magiging isa na lang yung aming goal, and that is to worship you, to glorify you, to magnify you in our life. Hallelujah. That is my prayer, Jesus. At mga kapatid, as you close your eyes, nawa, maging reflection sa akin ng mga mensahe nito. I pray that in the mighty name of Jesus, yung mga mensahe nito ay maisabuhay natin. Because the real test of learning is not on hearing the Word of God. It's on applying the Word of God. Amen. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang aming Lord. Hallelujah! Back to our host for this morning. Thank you. Isang mataas